Attorney Chris Bendijo po ang spokesperson ng MIAA. Magandang umaga po, attorney. Hi Sir Ted, DJ Chacha, magandang umaga po. Good morning. Di ho ba sa ating pong huling panayam, binanggit po ninyo na wala pong kaukulang pagtataas sa terminal fees hanggat hindi pa ho umaabot ang 1 taon. Dito nga po sa pagkakaroon natin ngayon ng private concessionaire para po sa ating paliparan. Ano po ang nangyari at mukhang may balita po na magkakaroon din po ng taas pamasahe dahil ang mga airline companies nag-file na ho ng petisyon para po sa kaukulang pong pagbibigay naman ng bagong tawag ito, Terminal Enhancement Fee sa mga pasahero. Tama po yun Sir Ted. No? Nakalagay pa rin naman po sa ating AO1, yun pong passenger service charge o ito po yung tinatawag nating terminal fee na binabayaran po ng ating mga pasahero. Ang effectivity po nito ay September 2025 po. No? Ito naman pong fina-file ng ating mga airline na petisyon sa CAB patungkol sa gusto nilang magpataw ng terminal enhancement fee. Sa aking pagbabasa sa kanilang mga report po, ay ito naman po ay parang to anticipate ito po mga increases in other charges. So yung ating mga landing and take-off, yung iba pa po nilang babayaran, a certain portion of that gusto po nilang maipataw naman at maipass on sa ating mga pasahero. So nangangahulugan po, attorney, na mukhang hindi po, sorry sir parang hindi po yata naging tapat ang lahat dito, ang panig po nitong concessionaire ninyo, ang MIAA at maging mga airlines sa usapin ng walang dagdag sa terminal fees. Yung pala kinalaunan, ipapasa rin po sa mga pasahero ito pong ang dami hong charges ngayon na inumentuhan po ang halaga ng binabayaran ng airlines, Landing and take-off, aircraft parking, docking operations, counters, paggamit ng counters, pati terminal rental, etc. So, ang pakiramdam po namin parang meron po nangyaring pagtatakip dito o hindi po pagiging tapat ng regulator at ng regulated. Sir Ted, just to clarify again, ito pong passenger service charge, ito po yung directly ipapataw natin sa pasahero as terminal fee. Ang effectivity po nito under AO1 September 2025. Opo, o nga Ngayon po. po, ito naman pong ibang fees po para magamit ng ating airline ng ating terminal. Nag-increase din po ito sa AO1, At ito naman po ang pinipetisyon nila sa CAB kung maaari po silang payagang magpataw ng terminal enhancement fee at mayroon po silang kumbaga maipasang kaunting portion nitong mga increase na to sa mga pasahero po. Apo, ano ho bang balita po ninyo? Pagbibigyan ho ba ito ng Civil Aeronautics Board? Honestly, Sir Ted, hindi po namin saklaw yung jurisdiction na yan. Sa loob po ng RA 776, ito po ay nasa saklaw po ng jurisdiction ng Civil Aeronautics Board. At nakasaad din naman po doon yung mga konsiderasyon nila kung papayagan po ang mga increases or mga rates na pinafile po ng petition ng mga airline. Opo, kasi po sabi ho ninyo kanina, di ba, kung babalikan natin yung una pong statement ninyo, na nangangako itong concessionaire, kayo ho na regulator, na 2025 pa September yung pagdadagdag sa terminal fee, di ba, na binabayaran. Ito ho, nilagyan lang po ng isa pang word, Terminal Enhancement Fee ang charge ng airline dito. At binabanggit po halimbawa ng Cebu Pacific, kasi daw po dito po sa mga bagong bayarin na dito po sa concessionaire ngayon na siyang operator po ng ating paliparan, mukha daw pong ang kanila pong dapat na bayaran sa bawat araw ay 9.3 million pesos a day na dagdag gastos, So kumbaga mauobliga talaga sila, otherwise bababa pong kanilang kita na baka makaapekto ho sa kanilang operasyon. So again, ano ho ito? Parang ano ho sir, dito ho ba wala kayong magagawa dito sa usapin po ng pagiging regulator dahil at the end of the day mukha pong tayo pa rin pasahero po ang papasan ng ilang pong gastusin ng mga airline. Sir Ted, insofar as the rates prescribed dito sa AO1,
ito po ay ating obligasyon na rin sa concession agreement. No? Mm-mm. So ito na rin po ang naging dahilan para mag-participate ang ating private sector dito sa ating privatization ng ating paliparan. Mm-mm. So ito po ay ating commitment insofar as the concession agreement is concerned. Mm-mm. Ito naman po ay dumaan sa pag-aaral at pagsusuri ng ating transaction advisor ng ADB Mm-mm. para mag-prescribe dito sa mga rates na ito. So I think insofar as contractual obligations are concerned, ito na po ay ating obligasyon sa concession agreement. And as regulator, we are supposed to follow and deliver itong mga rates pong ito. Okay, so to say it simply, sir, para maintindihan ng publiko, ito po'y contractual obligation ninyo bilang regulator na payagan sila. Ang rates po, sir, ay obligasyon po natin. No? So ito po ang pananagutan naman po natin sa ating private concessionaire na in terms of yung ano po yung pwede nating kolektahin sa AO1, ito pong mga rates na to ang dapat nating ma-deliver. No? So insofar as yung pagpasa naman ng mga airlines sa mga pasahero, ito naman po ay saklaw ng jurisdiction ng CAB at dadaan din po ito sa pagsusuri kung ano po yung percentage na pwede at papayagan po nilang pwedeng itas sa pasahero. Opo, pero yun nga, kasi nga ang hugot dito ng mga airlines po, attorney, ay sobrang laki ng itinaas sa mga fees na ito. Kailangan daw ho ito to manage everything, di ba? Para maging mas maayos po. And eventually nga, magkaroon din po ng convenience ang mga airlines. Pero sa sobrang laki, kaya po hindi nila kakayanin daw. Kaya po pinapasa po sa atin. So, ulitin ko lang po yung tanong ko. Opo, pinayagan niyo po sila, itong concessionaire, na mag-charge ng sobrang laki sa mga airlines at wala na kayong pakialam kung sila mang mga airlines na ito ay mag-charge naman sa mga pasahero na ang tawag ngayon ay terminal enhancement fee. I'll just clarify that statement, Sir Ted. No? To be fair, hindi po ang concessionaire ang nagtaas ng rate. Ito pong mga landing at take-off, ito po ay regulated. So ito po ay kontrolado po ng MIA. At ito po ang dumaan sa administrative process, no, with the approval of the cabinet. No? So ito naman po mga tina-charge na rates dito, dumaan po tayo sa pagsusuri at advisory ng ating transaction advisor, ang ADB. Opo. Kung kaya't ito po yung mga naging rates po natin. Now, insofar as yung tanong niyo po, no, kung may magagawa po ang MIA po dito, I think sa loob po ng concession agreement, meron naman pong mga mekanismo, no, na maaaring i-consider at i-explore. Dahil kung hindi rin po ako nagkakamali, doon po sa meeting ng kabinete approving itong AO1 na ito, meron din naman pong direktiba doon na patuloy pong aralin at i-evaluate, no, yung mga increases na nangyari dito. But siguro po, ang masasabi ko, insofar as the obligation is concerned, it is there. Kung halimbawa po, merong subsidy gagawin or merong pagbaba na gagawin, no? Meron naman pong protection ang ating private concessionaire insofar as yung deficits are concerned, no? So ito naman po ay, to answer your question, kung meron pong magagawa ang regulator, meron naman pong evaluation at continuing instruction po ito ng kabinete upang ma-take into consideration naman ang pulso ng publiko po. Are you saying subsidy, government subsidy to absorb ito pong dapat na i-charge sa mga pasahero? Eh di mga ngahulugan, kahit di pasahero, magbabayad din dito. This is sir, no? I'm just answering your question Opo. based on hypothetical. Okay. Na ang sinasabi lang po natin na meron ng pong mga mekanismo sa loob ng CA na pwede natin i-consider, no? Kung meron pa pong magagawa ang MIA. Okay, sige po. So meaning, ang mga charges ngayon ng concessionaire sa mga airlines, yung pong sinasabi ho nila na halos 4% ang itinaas dito po sa mga charges na ito, yun ho kaninyo, dumaan sa proseso yon ng approval. Ano po, sabi ho ninyo, no? Tama po yun, Sir Ted, no? Po. At tungkol naman po sa landing at take-off, hindi pa po tayo nakakakuha ng kopya ng petisyon nila. Pero siguro po, dapat banggitin din na meron pa rin po tayong prevailing na LOI, no? LOI 498 na patungkol naman sa domestic flight, meron po silang 65% discount sa landing at take-off. Okay, sige po. So, sa ngayon, nasa kamay na po ng CAB ang desisyon dito po sa hinihingi ngayon na terminal enhancement fee ng mga airlines.
Tama Okay? po, Sir Apo, Ted. sige. So kung nasa kamay ito ng CAB, kayo po sa MIAA, wala ba kayong magagawa? Bakit all of a sudden, maliban po dito sa mga charges po, no, sa ticket po ng pasahero, 'di ba meron kang base fare, right? Magkano ba talaga pamasahe? May fuel charge, approved din 'yan. Oo, bahagi din po 'yan ng ating pong binabayaran. Passenger service charge, kasama din po 'yan. Value added tax, kasama din po 'yan. And of course, no, yun din pong kasalukuyan po na terminal fee na ating pong binabayaran, yung existing. So, sa pagkakaroon ng bagong, ang tawag terminal enhancement fee, bagong creation ito eh. Wala ko kayong magagawa doon. Alamin man lang, sandali lang, saan yung hinugot itong word na ito? Terminal enhancement fee. Ano ba mai-enhance ngayon sa terminal? Para sabihin po na ang dagdag sa pamasahe po natin round trip 300 pesos, kapag po international halos 800 piso. Insofar as yung mga pwedeng ipataw ng ating air carrier, Sir Ted, no? Siguro dito po papasok yung RA 776. Section 10 po nito ang nakalagay po dito yung powers po ng CAB, no? At kasama po dito to fix and determine yung mga fares at charges na pwedeng ipataw ng ating mga air carrier. So, jurisdiction po talaga ng CAB itong usapin pong ito. Okay, sige po. So, as in, wala ito sa inyo pong jurisdiction, wala ito sa inyong poder bilang regulator nito pong consortium na NAIA. Opo, no? Yun po yung sir, no, i-clarify ko po yung dynamic na yan. Yung atin pong regulatory function is with respect to the operator of the terminal, no. Ito po yung NNIC. Ngayon po, ito pong mga rates na pinapataw sa AO1, yung mga increases po dito. Opo. Yung pong kagustuhan naman ng airline to pass on, no, a certain percentage of the anticipated increases. Ito naman po ay nasa jurisdiction naman po ng CAB bilang regulatory naman po ng ating mga air carriers. Opo, sige po. At least po, inyo po itong naipaliwanag. Sige, so sa ngayon po, sir, no, ngayon pong last quarter, meron na hubang deliverables itong NAIA sa inyo pong, di ba meron kayo niyang mga target po. Ano pong inaasahan po natin? Kasi mag-uundas and then magpapasko ho. And we expect na ang volume po ng pasahero ay magsisimula na pong dumagsa. Tama yan, Sir Ted, no? Meron po tayong tinatawag na early works. Ito po ay mga aktibidades sa loob ng ating concession agreement na inagahan po yung paggagawa po nito, no? Ito po ay meron pong 12 points po dito, no? Banggitin ko po lahat, Sir Ted. Opo, sige po, please. Concentrated po ito, Sir Ted, no, sa Terminal 3. Okay. So, departure, OFW Lounge, Terminal 3, business class and lobby area. Yung pong arrivals food hall po natin, magkakaroon po tayo ng panibagong waiting area kung saan po pwede maghintay ang ating mga greeters at well-wishers. Yung transport lounge po, no, parehong 1 and 2. Yung arrival OFW lounge na, yung departure OFW lounge na tapos na po at yung arrival OFW lounge na ginagawa na po. Yung airside cafeteria and rest area, mezzanine level food hall, yun pong shared office ng ating mga airlines. Yun pong basement po, no? Ito na po yung magsisilbing cafeteria, locker room at recreational area po ng ating mga airport employees. Okay. Meron pa pong yung 12 point po dito is the demolition of the Philippine Village Hotel. Kaya lang po, meron pa po tayong legal impediment pa po dito, no? So, ito lang po yung hindi pa na-deliver dito. On top of this, Sir Ted, expansion of yung pong kalye po, no, sa harap ng T3, paakyat po ng Skyway, at pati rin po yung ibang infrastructure pa sa paikot po ng ating terminal, Sir Ted. At least ito po yung mga in-expect po natin within this year po. Apo, yung pong baggage handling, carousel, and the air conditioning. Tama po yan, Sir Ted, no? Meron na po silang mga procurement patungkol dito and we're waiting also for the delivery of these items po. Okay. Pati po yung x-ray po. Okay, sige po. At yung po sa immigration counters, although iba hong bureau yan, paano po kaya ma-address yun? Considering din po na reklamo po ng ilang pasahero na hindi po nagdadagdag ng immigration counters kahit na po sang haba ng pila ng mga nasa immigration, paalis ng bansa.
Tama yan, Sir Ted, no? We took note of that, no? Na ito po talaga yung isang problema natin sa queuing sa immigration. At patungkol naman po dito, meron po tayong ongoing na ginagawa, no? Extension po ng immigration counters, lalo na po again, patungkol pa lang po ito sa Terminal 3, no? Yun pong adjacent portion doon sa OFW Lounge, ang katuloy po niyan actually will be additional immigration counters, pati rin po yung final security check, no? So, magkakaroon po ng dagdag at ito pong mga counters na ito will be specifically allocated for OFWs, senior citizens, pati po yung ating persons with reduced mobility, no? Opo. So yung pong original, yung pong existing na immigration counters will be further distributed to regular passengers. Opo. And of course, the effect of that will be reduced queuing po. Opo, ang atin lang po, no, damihan man po ang counters kung wala pong tumatao sa counter, ganun pa rin po ang problema. Yan naman pong bagay na yan, Sir Ted, will be addressed with our service level agreements with the Bureau of Immigration. Opo. At nakalagay naman din po doon yung dapat dagdag na deployment ng immigration personnel Opo. kapag naitayo na po itong mga immigration counters na ito. Ay, salamat po. Sige po, so Attorney Chris, kami po itatawag para po sa kaukulang pong mga pagtatanong dito nga po sa mga reklamong ating tinatanggap dahil po dito sa mga additional po na babayaran ng mga pasahero. Salamat po, Attorney Chris Bendijo. Thank you for the opportunity, Sir Ted. Opo, thank you. May buntag sad. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.